Arestado ang 3 babaeng nahuli sa aktong nagsasagawa ng abortion sa Caloocan. Isang taon nasa bote sa Bulacan ang isang umanong aborsyonista at 2 iba pa na nag-aalok ng serbisyo online. Sa pagbabalik Nakatutok siya. Ano nga ba ang abortion? An abortion is the termination of fetus or embryo from the uterus of the human by using medical or surgical procedures. Kada taon, maraming pagbubuntis o pagdadalang taong humahantong dito sa buong mundo. Many women faces fear, confusion, and pressure when they discovered an unwanted pregnancy. Iniisip nila na ang abortion lang ang sagot sa ganitong problema. But with enough help and support, another path is possible. Why we disagree on abortion? We believe life begins from the earliest stage. Ang bawat buhay, kahit na hindi pa ito na ipapanganak sa mundo, ay may natatangi na itong potensyal. According to the 1987 Constitution of the Philippines, Section 12, the state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. This is why we say, let's protect the most vulnerable, because every life matters. Ayon sa World Health Organization, around 73 million induced abortions take place worldwide each year. 6 out of 10, 61% of all unintended pregnancies, and 3 out of 10, 29% of all pregnancies end in induced abortion. Ngunit, nasa 45% ng abortion are unsafe o hindi ligtas, dahilanan ng maaaring magtungo na sa physical at mental na komplikasyon at social and financial burdens para sa mga babae, communities and health system. While in the Philippines, there were 610,000 induced abortions recorded in 2012, despite the country's strict laws on the medical procedure. Over 100,000 of those Filipino women who induced abortion that same year were hospitalized from Guttmacher Institute 2022. Ayon naman sa Revised Penal Code of the Philippine Article 256 to 259, Article 256, anyone who intentionally causes abortion can face 6 years to 20 years in prison. Article 257, even if anyone causes violence unintentionally, the offender still faces imprisonment for 6 months to 4 years and 2 months. According to Article 258, if a woman causes her own abortion, she can be imprisoned for 6 months to 4 years and 2 months. And to Article 259, doctor, midwives, or pharmacists who performed or gave abortive drugs may receive the maximum penalties from Article 256. Tayo'y nilikha upang mag-alaga, hindi upang pumigil sa biyayang itinakda. Kaya tumindig tayo sa katotohanan. Ang buhay ay sagrado mula sa sinapupunan. Hindi mo pa siya nakita, ngunit siya'y naroon. May damdamin, may pangarap, may sariling panahon. Huwag mo nga gawin ng kanyang umaga, dahil bawat sanggol ay handog ng diwata.
Bakit kailangang kitlin ang musmos na pag-asa kung ito'y likha ng Diyos may layuning dakila? Ang bawat paghinga, kahit di pa naririnig, ay tanda ng pag-ibig, dalisay, matuwid. Isipin mo kung ikaw ang naroon, na di man lang nasilayan ang liwanag ng ambon. Bakit ipagkakait ang karapatang mabuhay kung bawat hinga ay kaloob ng may kapal na tunay? Sino tayo upang buhay ay kitlin na hindi pa man ay atin nang alisin? Ang bawat tibok ay biyayang alay, hindi kasalanan kundi pag-asang tunay. Ang aborasyon ay hindi kalayaan, ito'y pagkitil sa karapatang pinagkaloob ng may kapal. Hindi solusyon ang pag-alis ng buhay, sapagkat bawat sanggol ay may saysay.